Sa Lei Informao, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, muli po natin makakasama ang Zamboanga City Medical Center at mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon tungkol po ito sa autism awareness. Different, not less. Yan po ang ating topic ngayon at makakasama po natin ang mismong developmental pediatrician ng ZCMC, Dr. Vida Daria. Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Good morning, everyone, and welcome to the radio listeners of the XAS. Yes, thank you po, Doc. At maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa ating programa. Doc, ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay tungkol sa autism awareness, no? Pwede niyo po ba i-explain sa aming Doc, ano po ba itong, lalo na po doon sa mga hindi familiar or baka meron po no, ay mga may self-denial pa at kailangan po sila ma-educate. Ano po ba itong autism? Ano po, saan ito nagmula? Ano po ang cause po nito? Okay. Ang autism po, this is a neurodevelopmental condition or a brain-based disorder that affects the child's ability to communicate, to interact, to play, to socialize, behave, and learn. Mhm. Ito po ay isang lifelong condition, so wala po siyang cure for now, but the symptoms can improve over time with proper intervention and support. So hanggang ngayon, ma'am, hindi pa natin alam kung ano ang cause ng autism. Mhm. Mhm. Pero But they say there may be a genetic plus environmental interplay. ito po ba, Doc, no, ang parang pwede po ba habang nagbubuntis si Mami sa kanyang sa kanyang baby meron na po ito? Ano po ba ito, parang tinatawag na inborn? Usually meron pong mga risk factors, no? May mga risk factors na ina-associate nila na baka pwedeng makaroon, risk lang, no? Like for example, prenatal, naka-infection yung mother, no? Baka pwedeng maka-affect, no? During delivery po, like for example, maliit yung baby, low birth weight or premature, tapos nakaroon ng hypoxia during delivery, like for example yung mga nahirapan huminga pagpanganak, no? So yun po yung medyo mga high risk po yun, pero it doesn't mean makakaroon sila ng autism. Parang may mga yung pwedeng mag-trigger daw. Ganon. Sa taong itong 2026, Doc, bakit po mahalaga mayroon pong awareness tungkol po sa autism? Yung autism awareness matagal na talaga, pero I think it's more important now because we really see parang increasing prevalence of the condition, no? Like for example, like the latest prevalence in the United States now is 1:31, no? In the Philippines, we have local data from the Autism Society of the Philippines. It's 1:100, but we feel like it's still there's underreporting because there are still a lot of areas in the Philippines who don't have access to mga specialist. So baka pwedeng mas mataas pa siya. Like personally sa kliniko, medyo dumadami siya eh. Even the general pediatricians who refer to me, sasabihin nila parang meron mas dumadaming nakikita nila. And even parents, yung mga may mga anak na may diagnosed case na with autism, minsan sasabihin nila, Doc, sa classroom ng anak ko, parang meron pa akong nakikitang mga ibang classmates niya na I think pwede pareho din sa kanya. Ano po ba, Doc, yung mga dapat bantayan ng mga magulang para po masabi nila kailangan ko na ata ipacheck ang aking anak? Ano po yung mga senyales po, Doc, ng autism? So the earliest symptoms, sometimes even without wala ka pang concern sa language delay, the earliest symptom that we see is yung hirap mag-respond sa pangalan and difficulty getting their attention to look at something na sa environment.
to look at something of interest. Like for example, sinabi mo, oh, look at the bird. Parang ang hirap mong kunin yung attention niya to look at the bird also, no? So pareho lang din yung kukunin mo yung attention niya. So sometimes it's mas nauuna pa yun kaysa yung nagiging concern na yung language, no? So next is language delay. Sabi nga nila, if the child doesn't respond to the name by 1 year of age, it's a red flag already. But we do not say naman na autistic na siya kaagad, no? It's a red flag. So language delay, failure to share his interest also. Like for example, meron siyang gusto, ipo-point niya. Or meron siyang gustong toy, dapat i-point niya yun. So they cannot point. Most of the time, they just pull the hands of their caregivers or sometimes they will just cry. And then you will just anticipate, ano kayang gusto niya, no? And then may mga repetitive behaviors also like lining, spinning objects, sila mismo nagta-turn around in circles, mga flapping. So these are some of the repetitive behaviors and pwede siyang makita sa isang bata, pwede din hindi mo makita sa iba, no? Yun. Sila din po ba ito, Doc, yung pagalimbawa, yung object na egg, kukunin nila lahat ng egg, ililinya po nila. Ito na po ba yun, Doc? Yes, pwede yun. That's lining. That's one of their repetitive behaviors. Pwede silang mag-line kahit ano. No, pwedeng toy, yung iba non-toy materials, yung iba mga they play with stones, they line stones, yung iba may mga toys na according to colors pa, according to sizes, mga ganyan. Pero so Doc, it's very repetitive, it's prominent. Opo. Pero Doc, no, itong mga ganitong symptoms, napapansin po natin ito kapag siguro 1-year-old above na po sila. Pwede po bang makitaan na ng red flag ang anak ng mga 6 months to 12, ganyan po? Di ba minsan po kasi nilalaro natin yung mga yung mga baby? Yung, what do you mean? Parang 6 months to 12, meron na kayo nakikita? Red flag. Possible po ba na makitaan na sila ng red flag? 6 months, very rarely, no? Parang wala akong, supposedly, parang wala ka pang masyadong nakita dyan eh. But there are some parents who will already tell me, but this is medyo rare sa experience ko na as early as 6 months, meron na silang nararamdaman. No? Yung iba sasabihin na, Dok, parang hindi talaga siya masyado tumitingin sa akin, parang ganun. No? Pero as early as 1.2 to 1.4, pwede nang sabihin na may autism ang bata, no? But usually, based on researches, the average age of diagnosis is still around mga 4 years old. Kasi kung minsan careful ka rin eh, kahit nakikita mo na parang may symptoms na, hindi mo sasabihin kaagad kasi there are times they are not fulfilling the criteria pa. Okay. But it doesn't mean wala na. Like for example, if I saw a child like between early 1-year-old, mga between 1 to 1.5, madalas meron ka nang nakikita eh, yung youth usually lack of joint attention, yung hindi mo makuha yung attention niya to look at something of interest. So pero hindi mo pa, yun pa lang yung nakikita mo, hindi mo pa nakikita masyado yung lining, no? Kasi sometimes lining will appear when they are older na, ganyan, like mga 2-3 years old pa, no? But hindi mo masasabi na autism na yun kaagad. But you will tell the parents, Ma'am, I'm worried about this behavior. We will try to see, we'll try to observe over time, but we usually tell the parents na to do something about it eh. No, like kahit naghihintay tayo na lalabas pa yung iba kasi it's developmental, ma'am eh, no? The profile or the symptoms can change over time, no? So, kailangan babantayan mo talaga yun. If it doesn't fulfill the criteria, syempre, dinidelay din natin yung diagnosis because we want to make sure na ito na talaga. Kasi we would also like to rule out the possibility baka lack of stimulation yung bata, walang nakikipag-usap, ganyan, no? So, yun. Opo. Pero kung halimbawa, Dok, nangangamba sila kasi meron na rin silang kamag-anak na may ganitong cases, na ano po ba ito, Dok? Parang genetics din po ba ito? Pwede po ba pag yung pinsan meron, possible meron din ito, pinsan na ito? Yes. Pwede talaga, ma'am. No? It's may genetic factor po. So, syempre, pag meron ka ng relative na like kapatid or relative na may autism,
syempre mas high index of suspicion ka na ma'am na baka meron din ito. So, the more na you have to seek na early intervention because you see it parang it runs in the family. So again, Doc, hindi, pag halimbawa it runs in the family, so hindi siya pwedeng ma-prevent, no? If ever. Ganun po ba yun, Doc? Hindi. Actually, ma'am, di nga natin alam talaga kung ano pa ang cause niya eh. So, ito yung mga based on recent, yung mga current researches na napapansin nila na parang meron ngang genetic factor kasi meron silang nakikita sa family, no? Tapos, meron din silang nakikitang yung findings sila ngayon, parang may mga gene variants daw na pwedeng makuha mo sa parents, no? Either parent. Tapos, meron nangyari sa environment that triggered yung gene variant na yun na parang para magkaroon ng autism. Pero, Doc, So, pwedeng may gene, yes, parang po. dapat meron talagang sabay yung gene At tapos may environment. factor. Okay po. Halimbawa, Doc, na talagang ilang symptoms po ba ang kailangan obserbahan bago po magpa-check sa doktor? Kasi halimbawa po mapa-check up nila ang bata, ano po ba ang intervention na ginagawa po ng kagaya po ninyo, Doc? Usually, when they come to the clinic, ma'am, so usually yung sasabihin nila kung ano yung concerns nila, no? So we usually get the history. It's always from the beginning, ma'am. From the time the mother had a positive pregnancy test. So magpapa-prenatal siya. So we start there. During the prenatal visit, meron ka bang naramdaman? Meron bang mga sakit, no? Meron ka bang na mga nainom? So when the baby was delivered, anything remarkable happened during delivery? Tapos yung mga past medical history ng bata, family history, developmental history is very important kasi doon mo makikita kung ano ba yung development ng bata over time. So that's what we do. And if we get a diagnosis, parang may autism na nga yung bata, so we guide the family on the proper interventions based on the challenges ng bata, based on the concerns. So, and then we also check if there are other medical problems that has to be treated, no? And then, we also do the long-term continuity of care. So, we recommend follow-up so that we will see if the intervention is effective or if ever we need to do some updates on the intervention plan. And most important talaga, ma'am, is the family guidance and giving the family hope that there's a chance for their kids to improve given the proper intervention and support. Pero may mga tableta po ba, gamot tayong binibigay po sa ating patient pag ganito po ang kaso? Tableta to cure the condition, wala po. It's always, it's to address kung ano yung mga comorbid condition sa bata. Like for example, sometimes some of them may be aggressive, no? Or sometimes some of them hindi makakatulog, so sometimes we give some medications to address that. But to really cure the condition or to address autism mismo, wala siya. For now, it's more of the conventional type of intervention, yung mga occupational therapy, yung mga speech therapy, Okay. SPED education also. Ano po ang pwedeng maging dahilan, Doc, para ma-worse po ang condition ng bata? Yung autism kasi, ma'am, it's really a spectrum, no? They have wide range of symptoms, skills, level of impairment. So, meron mga bata, ma'am, na meron medyo nandun, we call them yung parang medyo may low function sila. They function, parang yung not really educable, so parang on the low functioning end, no? Meron din yung iba, high functioning sila or very educable, no? Yung iba naman, ma'am, mas severe yung symptoms na affect. Yung iba milder lang yung symptoms, no? So, kung minsan, pag hindi talaga natin, let's say, medyo challenging na yung behaviors ng bata, tapos medyo mahirap siyang matuto, and then wala tayong intervention, wala tayong support from the family, so parang mas lalong mag-worse. Pwede siya mag-worse over time, ma'am. So, kaya
whatever the level of impairment talaga, ma'am, we really need to do intervention. Mm-mm. Kasi, yun, para at least um, we can improve their skills, kahit yung iba, dahan-dahan, as long as we improve them, no? And improve the quality of their lives. Pero alam ko po, Doc, may challenges din po, Doc, na pwede mangyari. Kasi parang kukonti lang po kayo, Doc, no, na may specialization po dito sa case ng autism. Tama po ba dito sa Zampen? Sa Zampen, as of now, ma'am, ako pa lang po ang developmental pediatrician. That's why medyo nadidelay po talaga ako sa pagtingin ng pasyente. Kasi kasi actually may kakilala po ako na parang suspected nga din autism yung anak niya. Parang kailangan niya pong, wala na daw pong schedule dito sa Zamboanga, parang next year pa. Hindi ko po alam no kung ganun din po sa inyo, Doc. At nag-decide na lang mag-Manila, yung ibang mag-Cebu na lang or Davao. Actually, ma'am, hindi lang yung doktor, ma'am. Even the mga therapy interventions dito, ma'am, medyo nakukulangan na rin talaga. Medyo waiting na rin po yung mga slots nila. So we need more professionals to help these kids. Ano po yung nakikita? That's why nga sometimes, ma'am, meron akong mga patients na parang hindi pa makakuha ng intervention, hindi pa makakuha ng slot. So I really encourage them to start. Like I give them some home instructions for them to start already. So it doesn't mean na wala pang therapy, wala tayong gagawin. So I really encourage them to try to educate themselves, read about the condition. If ever may mga concerns, try to read about it and what they can do to help improve the symptoms or help lessen whatever symptoms this child has. Maipasok ko lang so po. Usually ma'am, pag like for example, may mga language delay, so I already emphasize yung importance of communicating with the child, try to lessen the screen time, not only for the child but also for the family, no? Kasi karamihan ngayon, ma'am, ang reason for referral talaga, ma'am, is language delay. No, that's the most common referral that I get in the clinic. Ayan po, Doc. And mention nyo po kanina, Doc, no, na kayo lang pa po muna dito sa Zamboanga City, Doc, or Zampen po, kayo lang po ang developmental pediatrician? Zamboanga Peninsula, ma'am. Oh, talaga naman po, Doc. So, ano po ang nakikita nyo? Maipasok ko lang siya, Doc. Ano ang nakikita nyong dapat gawin ng ating Department of Health or ng ating local government para po ma-address po itong kakulangan po natin ng mga kagaya nyong doktor? Besides training more people or encourage, kasi yung iba din, ma'am, actually may mga therapists dito, ma'am, hindi na sila from Zamboanga No, they are invited by therapists from mga classmates, punta kayo dito kasi nga kulang, no? So probably we can train more people, but under the guidance talaga from the registered like me, like the therapist, no, under the guidance talaga ng registered professionals. Ayan, kasi mahalaga po yan, no? Kasi hindi basta-basta yung mga ganitong kaso. Doc, may time po na interview ko rin po si Dr. Zane dahil siya po ay sa CMT. Tama po ba yun, Doc? May mga, kasi yung number 1 daw po na ano po tawag doon, naglalagay ng needle sa ulo, yung mga may autism cases po. Acupuncture, ma'am? Ayun. Yes. Okay naman po yung ganyan, Doc. Basta meron lang pong coordination sa inyo. Ang acupuncture parang ano siya, ma'am, parang alternative. Alternative. No? Yung hindi pa ano siya, yung parang may mga studies na ginagawa. Like na yun, may ongoing studies ginagawa ano yung mga effects sa bata, no? So for me, parang napansin ko, meron siyang personal lang tong experience ko, ma'am, no? Because I have patients who tried it, no? I have patients who tried acupuncture and they said na, Doc, parang nakakatulong sa sleep ng anak ko.
So yun po yung mga nakikita ko. But we will be waiting for the study na yung kung ano yung perception ng parents before and after doing acupuncture. Sa part naman ni Dr. Zane, hindi rin sila nag-aalaw kung walang approval din ng doktor talaga ng mismong pasyente. And yes yung po. yung sa mga parents, ma'am, if ever they it's really an adjunct to the treatment. Like for example, pwede nilang gawin yon, but they do not set aside yung proven na talaga na makakatulong, like the occupational therapy, mga speech therapy, kasi ito proven na talaga siya, ma'am, no, na they can help. But if parents would like to try, pwede naman din, no, na but they don't set aside yung what is really the yung conventional na. At ang ating team nga ngayon, Doc, sa autism awareness ay different, not less. Ano po kaya ang gustong sabihin ng ating tema tungkol dito? I think it's more on positive po, Doc, no, na kahit may ganitong cases, Yes. pwede pa rin maging functional po ang bata. Sige po, Doc. Yes. Even though may difficulties sila, challenges, but it doesn't mean they cannot learn. May mga natatawag po ba tayong strength naman nila? Kung meron silang weaknesses, meron din po bang strength ang ating mga autism na mga ang patients po natin? May ganun po ba? Yes, may mga strengths sila. Like for example, pwede sila mag-excel sa arts, no? Some of them very good drawers talaga, ma'am. Konting ganyan-ganyan lang, meron na silang na-form, no? Some of them are very good in memorizing facts, no, like mga science topics, mga history topics, general knowledge. And some of them are very good in math, no? Some of them are very good in playing musical instruments also, like piano, ganyan. May iba mahilig daw sa drum, ganyan, no? Yung itong mga pasyente din po ba natin, Dok, possible din po magkaroon sila ng normal life, yung magkaroon ng asawa, ng partner, magkaroon ng anak? May ganyan na po ba tayo na cases? Sa experience ko, ma'am, wala pa. Kasi I've been in practice like around almost 15 years. But meron pong mga readings that I made na nakapag-asawa naman din po sila. No, but it really entails understanding din po. Ayan. And support. Guidance pa rin po, no? Si Mommy at Yes, Daddy, yes. lifetime po talaga ang guidance nito sa kanilang anak. Yes. Yes. Doc, before po we end, meron po ba kayong gustong i-correct na mga misconception naman po sa case na ito, sa autism po? Isang misconception yung tingin kasi ng tao na it's something to be fixed and it's something to be cured, no? Hopefully, we will come to understand na hindi po talaga ganun. We cannot really change them, no? Probably we can improve the symptoms, but we cannot change them. All we have to do is to understand, support, and give accommodations. So yun po. How about po doon sa mga parents na medyo may struggle pa para tanggapin po ang sitwasyon ng kanilang anak, Doc? Ano pong inyong advice sa kanila? So, that's yung denial talaga, ma'am, difficulty accepting the condition, that's really a normal response, no? But we have to learn to accept the condition, no? Because with accepting, that's the only time we can help them, eh. If hindi natin matatanggap, mahirap talagang tumulong. So, we accept that the child needs help. We educate ourselves about the condition. We become active participants in our child's intervention plan and maximize whatever potentials they have. Ayan po. And lastly, Doc, no, yung message nyo na lang din po para mapatay na rin natin itong mga discrimination, itong stigma na ginagawa po ng iba na hindi pa rin nakakaintindi. Ano po ang mensahe po ninyo sa kanila, Doc? Actually, ito talaga, ma'am, no, one hindrance talaga sa pag-understand and accept is really the stigma associated with the diagnosis of autism. So hopefully the society will come to understand na
Hindi po ito yung they come to understand na these people really need our help, no? Kasi like for example, ma'am, yung sa stigma, some of them they delay the diagnosis because yun nga natatakot sila kung ganito ang anak ko, ano ang magiging perception ng society. Some of them they try to avoid na lang mga social gatherings because of social rejection, no? And ito yung nakaka-affect na sa probable improvement sa mga affected individuals because nadidelay yung diagnosis, tapos yung intervention hindi mabibigay kaagad, no, or proper exposure sa society so that it promotes their growth also, no. So sana we will be more accepting, the society will be more accepting, and the society will be less judgmental. Ayan. At mangyayari lang po yan, no, kapag kayo po ay well educated. Kaya kagaya po nito, may mga programa po tayo sa ZCMC, makailangan po ninyong makinig para po ma-educate tayo. Minsan po sa pagiging ignorante natin, nakakagawa tayo ng mga like yung stigma, discrimination, not knowing no na dapat pala mas maging kind tayo sa mga ganitong kaso. And ini-invite ko rin po pala ng ating mga listeners na makinig po sa ating program dito, yung Family Matters. Kapag Saturday po kasi ang ating Family Matters ay tungkol po doon sa mga may special needs, kagaya po ng may mga cases na autism. So we invite you to watch, no, and listen po. Family Matters, ganun pa rin ang oras ko yan, no, 9:30 to 10:30. So Doc, nako, maraming salamat po Doc sa inyong knowledge, sa information, sa pagpapaliwanag po ninyo sa amin kung ano po itong autism at ano ang dapat gawin namin, anong help ang dapat gawin ng family, kami listeners, sa community, at sa mga kakilala namin na may ganito. God bless you po, Dr. Vida Daria. Okay, thank you. Thank you. Ayan, oras po natin mga kaibigan, 8:26 ng umaga. Let's be kind po ha sa mga ganitong sitwasyon po. We are blessed na tayo po ay physically fit, maayos po tayo. Kung may makita po tayong may ganito, may autism po, sa feeling natin na tayo blessed, sana maging mabuti po tayo sa mga ganitong sitwasyon. Hindi nyo po alam ang struggle, ang emotional problem ng parents, diba, na ganito ang anak nila. So, yung prayer, ayan po, malaking tulong na po yan. At yung makitungo ka ng mabuti, ang laking support po nun para po sa buong pamilya. Ayan, 8:27 ng umaga. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician din, Kuya Rolando Alfonso. At syempre, abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sin Kauman. Magkarinigan po tayo muli dito sa ating programa, oras na Zamba Sulta. Ako po si Sara Mito Labing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.